Papunta pala tayo ngayon mga kaibigan sa Banacodno, ang daan na kinatatakutan ng mga taga rito noong nakaraang panahon, noong hindi pa uso ang mga sasakyan. Dahil itong daan na to ay ito yung dinadaanan ng mga tao papunta sa lungsod ng Kawayan, galing dito sa San Vicente. Dahil shortcutan po ito at punta po tayo ngayon, titignan po natin at diretso po tayo dun sa may puno ng baliti na malaki, at akin pong ipapakita sa inyo ang puno ng baliti ngayon na sinasabi nila na may nakatira daw na diwata noong nakaraang panahon. At kung mahilig po kayo sa mga kuweba o sa mga kababalaghan, ay pwede po kayong mag-follow sa ating munting channel upang makikita nyo po ang mga karagdagang mga kuweba na akin pong i-upload sa darating na mga araw. Ito po ang aking target na tuklasin ngayon, ang daanan na kinatakutan ng mga tao nung nakaraang panahon dito sa lugar namin sa San Vicente, Kawayan, Masbate. Kung saan ayon pa sa mga kwento-kwento ay paggabi raw, pag dumadaan ka rito paggabi nung nakaraang panahon, ay may mga masamang espiritu raw na nagpaparamdam. So magitan ng minsan ay may mga puno ng kawayan na nagsitumbahan at humaharang sa daan pag dumadaan sila rito noong nakaraang panahon. At malapit lang din dito ang puno ng baliti na sinasabi ko sa inyo na may diwata raw na nakatira noong nakaraang panahon. Sana po ay ma-trace po natin kung saan yun, dahil medyo nakalimutan ko na po ang location at ang exact location kung saan yun nakatayo ang baliting iyon. Kailangan lang po nating puntarehin ang ilog na to, ang sapa na to, dahil nandito lang banda ang puno ng baliti na yun at ang daanan na kinatakutan ng mga tao noong nakaraang panahon. Kasama nga po pala natin ngayon si Puti, mga kaibigan, ng aking alagang aso, ang lagi kong kasama. Sitwasyon po dito ay sobrang napakalinaw po ng tubig na ating napansin ngayon, at flowing po ang tubig, umaagos po ang tubig na ating napapansin. Yan po ang tubig na nakita po natin. Sobrang init nga po pala ngayon dahil alas 12 ng tanghali. Ating alagang aso na. At tapos pa lang po natin na magpapainom ng mga baka at dumiretso na po tayo rito sa lugar na to. Ayun po ang alaga kong aso na si Puti na aking kasama ngayon. Oops, medyo mahirap nga lang po ang daan dahil marami itong mga harang na mga kahoy. Dahil wala na pong masyadong tao na nanirahan rito, no, dahil nasa kalsada na po ang karamihan ngayon na nanirahan ng mga tao, dahil nahabol po nila ang kuryente na may ilaw po silang magagamit sa tuwing gabi. At pag mayroon sila sasakyan ay doon na rin sila, lalo na pag yung mga may sasakyan na mga tao gustong magkaroon ng sasakyan, at may mga lote na rin doon sa bandang kalsada. Mga isang oras po ng aking paglalakbay, no, sa area na to, at sinubukan nating tuklasin at i-trace uli ang kinatakutan na daan at ang baliting iyon na malaki na malapit lang sa daanang iyon, at gusto kong maipakita sa inyo rin. Mahilig na po talaga tayo, mga kaibigan, sa exploration, kaya sadyang na-miss ko yung pag-explore. Parang hindi ako kontento ko, hindi ako makapag-explore. Oops. Dito yung lugar na, ito po yung lugar na kinukuhaan namin ni Igoy dati ng kahoy, mga kaibigan. Dito po kami nangangahoy nung maliit pa ako. Puti, dala na.
Dito kami nanguha ng dito kami kumakain ng mga buko na ninat-ngat ng daga. Oops. Kasama ko pa rin ngayon si Puti. Ang white nating aso. Oops. Ah. Let's get. Ang tubig. Oops. Punta po tayo sa malaking baliti na sinasabi nila na may diwata raw na nakatira. Noong panahon. Ang aso ko sa Puti, dahil kasama yan. Siya kasama ko ngayon sa aking exploration dito sa may Banakod. Ang daanan na tinatakutan ng mga tao noong. Sayang po mga kaibigan dahil hindi po natin na trace ang Banakod or daanan na kinatatakutan ng mga tao nung nakarang panahon, pati na ang baliti na nasa malapit lang nito na sinasabi nila na may diwata raw na nakatira. Praise God. Malagay. Kabila. Ang daanan dito. Praise the Lord.